In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alhem. Magandang umaga sa ating lahat saan mang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa. Ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa. Hanggat hindi nagaganap ang lahat, kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa Mateo, ngayong Wednesday of the third week of Lent. Sa mabuting balita ngayon, sinabi ni Jesus, "Hindi ako naparito upang pawalang bisa ang kautusan, kundi upang ito ay ganapin." Ibig sabihin, hindi tinatanggal ni Jesus ang utos ng Diyos. Sa halip, tinuturuan niya tayo kung paano ito tunay na isabuhay. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa at sa puso. Sa unang pagbasa sa Deuteronomio, pinaalalahanan ang bayan ng Israel na sundin ang mga utos ng Diyos at ipasa ito sa susunod na henerasyon. Kapag sinunod natin ang Diyos, nagiging patutuo tayo sa iba na ang kanyang batas ay mabuti at nagbibigay buhay. Minsan sa panahon natin ngayon, may mga nagsasabi na luma na ang mga utos ng Diyos. O kaya, basta mabait ka, okay na. Pero malinaw ang sabi ni Jesus, kahit ang pinakamaliit na bahagi ng kautusan ay mahalaga. Bilang Romano Katoliko, hindi sapat na alam lang natin ang utos ng Diyos. Dapat isabuhay natin ito araw-araw. Halimbawa, alam natin na mahalaga ang pagsimba, pero kung minsan pinapalitan natin ng ibang gawain. Alam natin na dapat magpatawad, pero pinipili pa rin natin magtanim ng galit. Alam natin na mahalaga ang katapatan at kabutihan, pero minsan hinahayaan natin manaig ang kasinungalingan o panlalamang.
Ang tunay na tagasunod ni Kristo ay hindi lamang nakikinig sa salita ng Diyos, kundi namumuhay ayon dito. Kapag ginagawa natin ito, nagiging ilaw tayo sa iba at nagiging daan para mas makilala nila ang Diyos. Ngayong Kwaresma, magandang tanungin ang ating sarili. Isinasabuhay ko ba talaga ang utos ng Diyos o hanggang pakikinig lang? Manalangin tayo. Ama naming Diyos, lumalapit kami sa iyo ng may pagpapakumbaba. Maraming salamat sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa aming buhay. Tulungan mo kaming hindi lamang makinig sa inyong mga utos, kundi tunay na maisabuhay ang mga ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal, at espiritual. Hinihiling namin ang agarang paggaling ni na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Rachel K., Adila, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at ng aking buong pamilya. Pagalingin mo rin ang lahat ng nakabasa, nakikinig at nanunood nito na may karamdaman. Basbasan mo ang lahat ng mga kaparian, gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa, Leo XIV, ang lahat ng mga obispo, ang aming kura paroko at Diocesan Administrador Monsignor Claro Caluya. Pagpalain mo rin sina Sister Sarah, Jerry, Elinda, at ang buong pamahalaan ng Pilipinas upang sila ay maglingkod ng may katapatan at malasakit sa bayan. Ipinagdarasal din namin ang mga yumao, Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pempe, Ferdinand, Pasita, Dante, Edwin, Obispo Jose, Padre Joseph, Jerry, Padre Raymond, Janet, at ang lahat ng aming idinadasal. Tanggapin mo sila sa iyong kaharian ng kapayapaan. Iligtas mo kami, Panginoon, sa lahat ng unos, sakuna at kalamidad. Patuloy mo kaming ingatan at gabayan sa araw-araw. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon at sa makapangyarihang pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!